ang inyong sahod. Yung pong dalawa pumirma po siya. So napauwi po yun agad. Nakabili ng ticket, bumili po agad. Yung isa po, ang sabi po niya, hindi ako hindi ako magbabayad ng fine. Alam ko naman po na pwede pong hindi namin bayaran. Hindi ako magbabayad dahil po yung tatay ko ay malubhaho. Yung pera na ibabayad ko sa inyo ay gagamitin ko na lang po pagpagamot ng tatay ko. Hindi nga mo siya pumirma, pero kinuha pa rin po ng immigration office yung kanilang pera. Ang sabi nila, kasi nakuha na namin, na-deduct na namin eh. Hindi na namin makuha ulit sa mail ng immigration office. Ang ginawa sa kanya, binila siya ng ticket, binigyan siya ng 100,000 won, pinauwi po siya agad. Bakit po? Kasi po yun po ay isang criminal case. Dahil po yung kanilang ginawa ay theft. Isa pa po, nung nakipagharap po ako sa immigration officer ng Suwon, meron po ba kayong protocol? Tinanong ko po sila kung meron po silang protocol na ini-inform ba nila yung mga na-arrest nila na pwede nyo hindi bayaran yung fine. Na ang inyong fine ay para lang ma-reduce yung 5 years to 3 years ban. Hindi ho nila sinasabi na gano'n. Sabi, nasa batas ang pagbabayad ng fine. Nasa batas, tama, pero ini-inform po ba nila yon? Wala po silang information na binibigay sa mga naupuli nila. Yun po yung yun po yung aming case ay pinaglalaban. Tapos ito po yung isa. Yung sinabi nila, banggit nga po nila pastor na yung mga construction workers na dumadating dito ngayon nasa isang delikadong posisyon. Mga EPS workers po sila pero napakadali po sa kanilang mawalan ng trabaho. Una-una po yung kanilang term ay 6 months. 6 months ang yung aming hinawakan kaso 6 months lang po sila makakapag-legal na trabaho. Ang problema po yung construction industry, minsan walang trabaho, minsan meron. Minsan wala, minsan meron. Napaka-irregular po ng pagkita nila. Isa pa, under po sila sa minimum wage. Kung titingnan po natin, ang construction workers ng Korea, mga Chinese workers po lang dati yan, ang nagagad. Kasi po, very technical po ang construction work. Una-una, kailangan po nila ng understanding. Bago po nila, may nagulpi po doon na Pilipino nung nag-file po ng tax sa amin, nagulpi po siya ng Chinese na co-worker niya dahil naibagsak niya lang yung tubo, hindi nila naintindihan yung instruction. Yung pong nangyari na yung kinat off po nila yung quota sa Chinese, tapos inilipat nila sa mga Pilipino, sa mga Nepalese, mga kung ano-ano yung mga bansa. Ang problema nga po, sa sobrang hirap ng trabaho, at sa sobrang baba ng kita, ang dami po sa kanila na hindi nakakayanan na tumigil po doon sa ano. Kasi yung nag-consult po sa amin, 10 Pilipino, hindi po sila pinakain doon dahil wala silang sahod. Hindi naman po binibigay yung 70% na basic salary nila. Ang kanila po, no work, no pay. Dalawang buwan na po silang walang trabaho. Dalawang buwan na rin silang walang pagkain. Ngayon po, yung nangyari dun na isa, 85 na Pilipino sa isang company na nagreklamo dahil wala silang goyong goho, wala silang cook min yonggong. 85 na tao, chinala ng employer nila. Tinanggal na lang po nila sa trabaho. So, ay, pasensya po kasi po hindi ko rin po naman information hindi po natatanggap namin report na galing din po sa mga tao na nagreklamo. Yun lang po yung ano nito. Kasi may baka may update tayo. Pasensya naman din. Ganun lang po kasi yung, ang akin po, sinasaboses ko lang po yung mga natatanggap namin mula sa mismong nakakaranas ng mga abuso na yun. Tapos, yun nga yung inaano namin. Yung viciousness po ng crackdown, yun po ang pinaglalaban. Ako po, EPS worker po ako. Pero nanganganib din po ako na mawalan po ako ng visa. Nung pumunta po ako sa immigration office, nakipag-dialogue po ako sa kanila. Sabi nila sa akin, wala akong karapatan na nandito ka. Sabi ko, kami po apektado. Bakit wala akong karapatan? So pag nagsasuffer po kami, hindi po kami pwede magsalita. Yun po ang implication ng sinabi niya sa akin. Yun po yung mga bagay na dapat po namin klaruhin. Kasi hanggang saan po ba yung extent ng karapatan namin dito? Kami po ba pinadala lang po dito para magtrabaho at para pagkakitaan. Hindi naman po kami commodity. Hindi naman po kami basta bagay lang, hindi naman po kami basta makina lang na pwede isubo nyo na lang dyan at saka pabayaan na lang po natin ng ganun, wala tayong magagawa foreigner po tayo. Hindi po pwedeng ganoon. Iyon po yung pinag-aano po sana na ang embahada, natulungan po naman yung mga mamamayan nila na kumbaga parang pakinggan nyo po kung ano yung nararanasan namin sa field. Kasi po, hindi po lahat ng tao na naging undocumented dito, choice nila yon. Hindi po yung choice. Yun po ay pangangailangan. Hindi po yung choice. Sa totoo lang po, tinulak po kami
Ngayon po ako, iimbestigahan po ako sa Wednesday ng Labor Ministry. Dahil tinanong po nila ako, paano ka nakakasama ng rally? Paano ka nakakasama ng discussion na ganyan? Paano ka nakasama sa opening? Nagkataon po na nagtatrabaho po ako sa isang labor union-owned company. Kaya po, meron po akong kalayaan na pumunta. Magsabi lang po ako doon sa sadang ko, supportado niya po ako. Yun po ang aking advantage. Kaya alam mo, ganun nga ho, pag sinabi ho nilang political activity ang ginagawa mo, tatanggalan nila ako ng visa. Undocumented na rin po ako. So, ibig sabihin po, pag ako nagsalita ako, laban sa kanilang mga polisiya, madali para sa kanila, natanggalan nila ako ng visa. Madali ho ako maging undocumented. Eh ano ho yung magiging protection natin? Eh ang pinaglalaban lang naman po namin, yung karapatan po namin, hindi lang manggagawa. So, bali yun lang po yung isinashare ko. Tsaka, mga katanungan ko. Salamat po. Salamat, Michelle. At ngayon, pakinggan naman natin yung mga EPS na construction na naging seaman. No? Ilang ba yun? Ilan? Dalawa ho yun nandito ngayon. Oo, tapos yung barko iniwan nila. No? Mga kapatid, ito na yung pagkakataon. 3 minuto lang kayo. Ha? Siguro, kung gano'n katagal na sila, Yun. para at least, Dumating. para Sige, yung sige. Katama ko po sa inyong lahat ng mga sama ko sa Pilipinas. Ako po si Pinaswalo sa inyo. Dumating po kami noong June 16, 2009. Pagdating po namin dito, dispatch sa kami kagad sa barko. 12 hours po kami nagtatrabaho, training, nag-aaral po ang lupa sa sirahin ng barko. Kaya lagat namin barko. Tumagal po kami doon sa barko. Minsan minamalas kami 24 oras ng tulog. Oras ng tanghalian, oras ng hapunan dito, hindi tumutugma. Makakarinig pa kami masamang kasi. 7 months, para nasa prisoners ako. Ang haba ng buho ko. Sinesto ko yun. Mas pangangailangan. Noong time na disgrasya ako, nahulog ko sa barko. Napag-gusto ko. Sabi ng kapitan, "Iya, naikoro po." Sabi ng kasama ko, "Ano yun, kapitan? Sarap nipo." Munti ko namatay. Yung ilisin ng parts na po namin, malapit ng pulo ko. Ang buti sumigaw ako. Sabi ko, "Ito yung makina." Galing ilisin na sa kuwit, lang sa mukha ko na ang kamay ko. Iniisip ko rin yun. Madaming times na talagang ayaw ko na pagtindis talaga. Yung nalaman namin na landis kami, hindi kami service. Usap po kami. Doon ako nang gaya. Pagka nagtanong na ako sa kapwa Pilipino ko, tumawag ako sa polo. Sabi ng polo, "Boss, puting problema lang po yan." Sabi ko, "Mabuti, hindi ka sa side ko, kung sa side mo." Ganun. Sorry lang po, hindi kas ko po yun dahil po sa naramdaman ko. Bagay experience to business yan. Wala sa akin yun. May kilala po sa labas, mga kaibigan ko. Kaya po kami na-release. Nag-post talaga namin din ako na-release. At yan lang po ang sinasabi ko. totoo po niya, kabats ko po siya. Ako po si Roberto Alias. Kabats niya ako, June 16 din ako dumating dito. June 16, June 16, 2009. Nung po kami binibriefing, akala po talaga namin construction lang dito. Talagang yun na-expect po namin. Kaya lang, nung dumating po kami sa Korea, dinala po kami sa CAC, 3 days po, sa CAC. Tapos, pagdating ng 3 days, pinuntahan kami